Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Anika. Yun kasi ang palayaw ko mula sa aking totoong pangalan na Andrika. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigang si Bea. Hindi ko makakalimutan ang nangyari taong 2008. Third year high school pa lamang ako noon. Marami na ring kwentong kababalagan sa lugar na aking sinilangan at nasanay na kami na makarinig ng mga kakaibang karanasan ng mga kakilala namin. Hindi ko lang inaasahan na pati kami ng kaibigan ko na si Bea ay magkakaroon din ng hindi makakalimutang karanasan noon. Isang gabi, kakatapos naming maggawa ng aming proyekto. Kalalabas namin ng library noon. Naiwan kami ni Bea na naglalakad palabas ng silid-aralan kung saan inilak ng janitor ang mga gate sa bawat building noon. Naglalakad kami pababa sa hagdanan at nararamdaman namin ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Kabilugan ng buwan, humahampas sa mga alon sa batuhan na aming nasisilayan sa dakong kalayuan mula sa natatanaw naming dalampasigan. Lumagpas na kami sa kawayan at dumako kami sa tabi ng malaking tangke sa aming paaralan. May napansin kaming bulto na nakatayo sa tabi ng tangke noon. Napakatahimik ng paligid at medyo madamo sa kinatatayuan ng isang babae. Akala ko noon ay isang estudyante pero nang mapagmasdan ko ng mabuti, napakunotno ako. Isa rin siyang dalaga na babaeng nakasuot ng lumang uniforme. Lumalapit siya sa aming direksyon. Gusto namin siyang tanungin kung isa rin ba siyang estudyante sa paaralan pero medyo kinikilabutan kaming magkaibigan habang pinagmamasdan ng kabuuan ng kanyang mukha. Napagtanto naman na parang may hindi tama dahil napansin namin na magulo ang kanyang buhok noon. Marumi at butas-butas ang kanyang uniforme at mukha siyang ginahasa. At ang lalo pang nagpatindig sa balahibo ng aming buong katawan ay ang pamumutla ng kanyang balat na animoy bangkay. May mga mantsa ng dugo ang damit niya. Naisip ko na baka sinaksak siya ng matulis na bagay at siguradong may nangyaring hindi maganda sa kanya. Habang pinapanood namin ni Bea kung anong ginagawa ng babae, bigla na lamang siyang lumingon sa aming direksyon. Iwinasiwas niya sa ere ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Sa isang kisap mata, bigla siyang naglahong parang bula. Kaso, nung sumulyap ako kay Bea, parang nahilo ito at kasunod noon ay pabagsak siyang nawalan ng malay. Umagapay ako sa kanya pero hindi pa natatagalan ay idinilat niya ang kanyang mga mata. Namula ang kanyang mga mata, Sir Seth. Bigla siyang nagkaroon ng hindi ko masabi kung anong klaseng re-ekspresyon ng mukha pero parang hindi siya si Bea. Nangusap siya sa garalgal na tinig at pagkatapos ay bigla niya akong sinakal ng pagkahigpit-higpit nun. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Tumanim sa isip ko noon ang matinding kapahamakan. Parang hindi na siya si Bea. May kung anong pumasok sa katawan niya. Bigla din namang nawala yung maputlang babaeng nakasuot ng marungis na uniforme. Nanlaban ako at pilit na tinatanggal ang kanya mga kamay pero napakalakas niya nun. Kinilabutan ako at naisip ko na parang sinaniban siya. Malapit na ako noong maubusan ng hininga pero naisipan kong magdasal kahit nahihirapan akong magsalita nun.
Walang ano-ano'y lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko, hanggang sa tuluyan na naman siyang mawalan ng malay. Inalog-alog ko siya, pero walang anuman siyang reaksyon. Lumingalinga ako sa paligid at humingi ako ng tulong, pero walang katao-tao nun. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagdilat siya ng kanyang mga mata at tila ba bumalik ito sa normal. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari, pero wala siyang masyadong matandaan kung hindi parang may pumasok umano sa katawan niya at nawala na siya ng malay. Noong may masmasan siya at nanumbalik ang kanyang lakas, ay nagmamadali kaming lumabas ng gate at buong lakas na nagsisisigaw nun. Palingalinga kami sa paligid at mukha namang nawala na ang maputlang babaeng nakita namin sa tabi ng tangke. Inihatid ko si Bea sa kanilang bahay at hindi namin pinagtapat sa mga magulang niya ang nangyari nun. Dahil maski kami ay hindi namin maipaliwanag, Sir Seth. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanya at naglakad na ako patungo sa bahay. Eksaktong naghahapunan ng pamilya namin, kaya naman mabilis na rin akong sumalo sa kanila. Umakto ako na parang walang nangyari. Sumalo ako sa pagkain, pero hindi ako nakaligtas sa mapanuring mga mata ng panganay kong kapatid. Tinanong niya kung may problema dahil nanginginig umano at namumutla ang kamay ko nun. Sa sobrang pagkatranta at gulat ay nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Bumagsak ito sa may sahig at dali-dali kong pinulot ang kutsarang yon. Tuluyan na akong tumingin sa mga mata ng kapatid ko. Nabanggit ko sa kanya na baka dala lamang ng matinding gutom kaya ako namumutla. Masyado akong tumutok sa paggawa ng proyekto kaya hindi na ako nakapagmeryenda nun. Hindi na nasundan ang usapan namin hanggang sa nakatapos na akong kumain. Dumiretso sa kwarto para makapagpahinga at hindi na ako inusisa ng aking ina at kapatid sa totoong nangyari sa akin nun. Nang makarating ako sa loob ng kwarto, nagtungo ako sa cabinet, nagpalit ng damit at naglinis ng katawan sa banyo. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga ako ng maayos nun. Kahit papano ay napawi ang kaba ko at tensyon na nararamdaman. Umupo ako sa kama at pinagnilayan ang mga pangyayari. Hanggang sa sumagi sa isip ko na kontakin si Bea. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nanatili akong nakaupo hanggang sa sumagi na naman sa isipan ko ang naganap kay Bea nun. Ganun din ang imahe ng babaeng nakita namin na nakatayo sa may tabi ng tangke. Bumalik na naman yung panlalamig ko at takot. Naisipan ko na lamang na magpahinga nun. Humiga ako sa kama at sa sobrang antok ay naisipan kong matulog. Pero hindi ako makatulog ng maayos dahil nagkaroon ako ng hindi magandang panaginip. Nakita kong muli ang babae sa may tabi ng tangke. Tumatakbo siya habang nanlilimahid na nagmamakaawa at lumuluha na tumatakas. Sinusundan siya ng 3 lalaki at naabutan siya ng mga ito sa may tabi ng puno ng akasya. At doon ay walang habasyang sinikmuraan. Pinagsisira ang kanyang uniforme. Dilat na dilat ang namamasang mga mata ng babae na humihingi sa akin ng tulong, pero hindi ko malaman ang gagawin at kung paano ko siya tutulungan. Makalipas ang ilang sandali ay nagliliyab ang mga nanlilisik niyang mga mata. Nagmukha siyang halimaw na bangkay sa mga oras na yon. Namimilog ang aking mga mata at nagsisisigaw sa sobrang takot na para bang mapuputol ang litid ko sa leeg nun. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa ganong sitwasyon. Hanggang sa sumandaling nangyari ang katahimikan at mabilis kong idinilat ang aking mga mata. Sumisigaw ako hanggang sa tuluyang makabangon sa higaan. Naalarma ako at nagpalingalinga sa bawat sulok ng aking silid tulugan.
Wala akong nakitang babae na humihingi ng tulong noon. Nang makatiyak ko na guni-guni ko na lamang ang lahat ay saka ko humagulgol ng pag-iyak. Kasabay noon ay ang pagpasok ng aking ina sa loob ng kwarto. Pagkakita ko sa kanila ay niyakap ko sila ng mahigpit at hindi ko na napigilan silang dalawa na magtanong sa akin kung anong nangyari at kung bakit ako umiiyak noon. Wala na akong ibang pinagpilian. Isiniwalat ko sa kanila ang buong katotohanan pero hindi kaagad naniwala sa akin ang panganay kong kapatid. Nabanggit niya sa akin na dala lamang yun siguro ng pagod at pressure na nakapagdulot sa akin ng matinding halusinasyon. Kaya kamuntik na kaming magtalo hanggang sa huli ay nakumbinsi ko na rin siya. Pinakalma nila ako at sabay-sabay kaming nanalangin sa altar ng aming bahay. At nabigyan naman ako ng kapanatagan ng loob at gumaan ang pakiramdam ko. Kaya nakatulog na rin ako ng mahimbing nun. Sumunod na araw, pumasok ako at nakausap ko si Bea. At laking gulat ko nang ikwento niya na may babaeng nagpakita sa kanyang panaginip nun. Kamuntik na rin umano siyang magkaroon ng nervous breakdown matapos niyang idilat ang kanyang mga mata. Wala na rin daw siyang ginawa kundi ang sumigaw at kamuntik na siyang manikip ang dibdib sa sobrang lakas ng kabog nun. Akala niya ay mamamatay na siya ng mga oras na yon at inakala niyang near-death experience ang nangyari sa kanya. Natagpuan na lamang umano niya ang kanyang sariling namumutla sa sobrang nerbiyos habang sinisikap siyang kausapin ng kanyang ama sa nangyari. Akala ko noon ay kami lamang ang nakaranas sa pagpaparamdam ng aperasyon ng naturang babae pero nakausap namin ng janitor. Kahit siya pala, pinagpapakitaan ng babae. Hindi lamang yon. Kahit ang advisor namin na hindi ko sukat akalaing naniniwala sa mga multo at laman lupa, ay pinagparamdam din ng marungis na babae pati ang punong guro sa aming paaralan. Napag-alaman namin ni Bea sa aming advisor, gayon din sa punong guro ng paaralan na matagal na palang may magandang dalagang nawawala sa paaralan namin na yon. Mahigit kumulang 4 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko na sasabihin ang kanyang pangalan, pero kasama umano siya sa top 10 honors ng kanyang section. Nasa 16 na taong gulang pa lamang siya noon nang naisipan niyang umalis sa kanilang bahay at hindi na siya bumalik para mag-aral sa paaralan na yon. Nagtungo umano sa Manila ang naturang dalaga at dati pala siyang estudyante sa aming paaralan. Marami ang haka-haka na maaaring nakipagtanan umano siya sa kanyang nobyo. Pero pinabulaanan naman yon ng sinasabing nobyo nito dahil matagal na rin pala silang hindi nag-uusap at hindi nagkikita noon. Hinala naman ng mga kamag-anak ng dalaga ay lumayas ito sa kanyang bahay dulot ng matinding kahirapan. Kaya lang, natagpuan na lamang umano ang katawan nito sa isang bakanting bangketa. Nawasak ang pribado at maselang bahagi ng kanyang pagkababae. Kaya naman doon na lumabas ang kutob nila na ginahasa yun bago pinatay. Hindi pa siya noon nakakatapos ng pag-aaral at madalas siyang tumambay sa may tabi ng tangke, malapit sa may hagdanan kung saan nagpapatay siya ng oras sa tuwing vacant period. Walang nakakaalam kung sinong pumatay sa kanya at palaisipan din kung anong nangyari sa pakikipagsapalaran niya sa Maynila bago siya nasawi nun. Nangilabot kami sa mga kwento tungkol sa dalaga. Sumagi din sa isip ko ang laman ng aking panaginip. Hindi ako sigurado kung totoo pero kung totoo man, napagtugma ko na marahil ay talagang ginahasa siya noong nagtungo ito sa Maynila at yun din ang dahilan para bawian siya ng buhay.
Katarungan at dasal ang kanyang kailangan kaya nagparamdam ito sa amin. At nagawa pa niyang saniban ng katawan ng kaibigan ko sa maiksing panahon. Sa tulong ng aming mga magulang, para naman kahit kami mismo ay matahimik na rin, nagbigay sila ng suhestyon na kung maaari ay baka pwedeng maglaan ng pamisa at panalangin sa ikakatahimik ng kanyang kaluluwa. At para na rin sa kapayapaan ng buhay ng mga estudyante at guro sa aming paaralan. Sumang-ayon naman ang aming advisor at iminungkahi niya sa punong guro at iba pang faculties. Kaya sa mga sumunod na araw ay nagdaos ng misa sa aming paaralan na isinagawa sa bulwagan. Pagkatapos noon ay nagtungo ang pari at mga sakristan sa may tabi ng punong mangga sa gilid ng hagdanan paakyat sa iba pang silid-aralan sa itaas na bahagi ng bundok. Binindisyonan ng pari sa pamamagitan ng agwa bendita at panalangin ang naturang lugar na tinatambayan ng aparisyon ng babae. Yun mismo ang bahaging tangke ng aming paaralan. Nagtungo kami doon ni Bea at nakibahagi kami sa pag-aalay ng taimtim na panalangin para sa kaluluwa nito. Naglaan kami ng halos kalahating oras hanggang sa natapos ang pagdarasal. Simula nang matapos ang blessing sa paaralan ay hindi na kami nakaramdam ng kung anumang multo ng babaeng yon. Hindi na rin nakakatakot ang tangke sa ibabang bahagi ng paaralan pero wala na rin ni isang estudyante ang gumagawi doon para tumambay. Nakatapos kami sa sekundarya ng kaibigan ko nang tahimik nun. At ang inisip na lamang namin ay ang pagtatapos ng aming pag-aaral